Good morning guys, no? Sunday ngayon, magsisimba tayo. So, dalawang pwede options, no? Yung Zagreb na 400 kilometers balikan, or doon tayo sa 220 balikan. So, tinitingnan ko pa kasi may asikasuhin ako sa Zagreb, sana may papasa ako doon. Pero tingnan ko on the way kung ano ang magiging options ko. Ngayon lang, no? Mamaya update ko kayo. Yung activity ko for today. Sisimba. Okay. Ayun guys, karating lang natin. Bale, dito tayo nagsamba sa Zagreb. Inabot ako ng 2 oras at 20 minutes. 190 kilometer ang layo. Pabalik naman mamaya. Samba muna ako hanggang maghapon na to. Tapos ng pagsamba ay mga alas 2. Yan, alas 2. Uwi naman ako niyan. Hapon ako makakarating sa bahay. Ang ganyan dito ang buhay guys. Medyo malayo talaga yung dako ng pagsamba. Kaya taste lang para sa paglilingkod. So ayan guys, update ko kayo mamaya kasi magsisimula ang unang pagsamba mamaya mga 9, no? Tapos yan mga 10. So unang halian dito na ako, may biskwit naman akong baon. So ayan guys, mamaya update ko kayo ha. Bye bye. Yan guys, katapos lang ng pagsamba, no, nag-inom na ako ng tea, tapos biskwit, kain ako biskwit. Walang tanghalian walang hagahan, pauwi na ako tapos lang ng pagsamba. Okay guys, update ko kayo pag dating ko sa bahay. Dumaan tayo guys sa Makdo, di kayang gutom. Di na kinaya ang gutom. Saan kita? Gutom. Kain muna tayo guys. Ginutom na ako guys. Sukar nih. Hindi mangyari nih. May sukar. Asukal. Wala yung maning sakyan na maliit. Kapisa ta. Hello? Okay.
May price pala yun. Gutom ah. Okay. Yan guys. Katimo-timo na ta. Ano, kakain-kain na tayo. So let's go and continue our journey. Bye-bye. So guys, nag-stop over lang tayo. Ihi ba? Tapos inom ng tubig. Yan, 30 plus kilometer na lang. Malapit na. Ihi lang tayo. Okay na. Tapos na tayo mag-ihi. Tayo diretso ng alis. Wow. Let's go! So guys, ay kwentuhan muna tayo. So dito sa Croatia, kung ikaw ay may license sa Pilipinas at dala mo dito, pwede mo yan magamit ng 1 year yung lisensya mo. Pero pagkatapos, base sa police, pagkatapos ng 1 year, kailangan mo na magpa-translate ng lisensya sa Croatian license. Yan ang gagandahan. Kaya kung halimbawa ka lang dito, seasonal, kung seasonal ka magtatrabaho, pwede mo magamit ang lisensya mo sa Pilipinas tapos uwi ka sa Pilipinas, pagbalik mo ulit pwede mong gamitin kasi labas-pasok ka kumbaga i-exit ka tapos entry ulit, kaya okay lang. Pero pag yung ang mo ay yearly, taon-taon yung yung kontrata mo, taunan, pag matagalan, obligado kang kumuha ng Croatian license. So dito, kung ikaw ay ganyan, tulad sa akin, sumasamba tayo sa malayong lugar, kailangan natin sasakyan. Kasi kung magbabas ka, wala guys, kung mayroong mga lugar na may bus, pwede ka magbus. Meron din kasi mga lugar na hindi matatiming yung bus sa oras ng pagsamba. Kaya yan din ang medyo struggle dito pag ikaw ay sasamba.
Pero ganito, may sasakyan ka, makakapunta ka kahit saan mo gustong lugar din pumunta, magpasyal-pasyal ka, pwede rin. Ang kagandahan nun, hindi mo naman kailangan agad na ipaano yung lisensya mo, ipa-translate, kasi meron ka pang 1 taon bago yan ipa-translate. Yan ang kagandahan dito. Saka dito guys, pag okay siya. Mag-drive ka dito. Ganda ng ano dito. Ang ganda ng kalsada ba. Kumbaga safe ka. May mga road signs dito na talagang detalyado talaga siya. Malalaki ang kalsada dito. Lalo sa mga main highway, ganyan. Pero yung ano dito, yung mga markings talaga ng kalsada, talagang maliwanag, makita mo talaga. At hindi ka malilito. Minsan kasi sa Pilipinas po, nalilito ako sa sa atin, dyan sa Pinas, nalilito ako dyan minsan. Kasi minsan yung markings pa, wala na, hindi mo na makita. Hindi siya nami-maintain ng ayos. Pero dito talagang kita mo yung mga road sign, talagang yung mga, pati mga gilid ng kalsada, may mga bollards. Talagang kasi nila, mini-maintain talaga nila, kasi siyempre ang pumupunta rito mga sa international, kasi sa mga bisita, mga nagtuturist dito sa Croatia, kaya ganyan. Saka dito, hindi masyadong traffic. Sa mga city medyo may traffic din, pero dito kasi bagay winter pa ngayon, hindi natin alam sa summer kung meron ng traffic din dito. So we will see. Ayan, medyo silaw kasi nagsalamin ako dito guys. Yung di ko lang kasi mano sa camera dito, yung mga kalsada sa gitna ng highway, bawa crossing, sa gitna merong markings yan. Talagang ihinto ka, ubusin mo muna lahat ng dumadaan sa priority lane bago ka pumasok. Tapos dito, pag may nakita kang pedestrian natatawid, huwag mo nang hintayin. Pag may nakita kang nakatayo dyan sa pedestrian, hintuan mo na agad, padaanin mo. Ganon dito. Saka dito ang hirap kumuha pag Croatian, yung mga lokal, yung mga Croatian, talaga sila, nag-aaral talaga, hindi sila, walang picture dito talaga mag-aaral sila pag drive. Yung talagang nakuha nila yung exam, talagang alam nila yung mga traffic rules, traffic violations, alam nila yan. So yan galing sa bahay ay 180, nasa 180 plus. Walang rerouting, nasa 200 ang kilometer ang galing sa bahay papunta dun sa pagsamba, sa dako ng pagsamba. Tapos ang travel time niyan mga 2:30 to 2 oras at 30 minutes, mga ganyan, 20 minutes, depende sa takbo. So ayan, ganyan lang naman ang dito. Balikan di mga 400 kilometers, pero 4 lang na oras yan. Sa Pilipinas ang ang 400 kilometers, ilang oras yung tatakboy yun? Maghapon siguro. Dito ganun kabilis ang tumatama sa sasakyan dito. Ako nga, patakbo ko lang 80, 90 ganyan. Pero ang mga lokal dito tumatakbo ang bibilis siguro lumalampas ng 150, 160. Saka maganda talaga ang daan dito, wala masyadong ahonin, karamihan pantay. Yun lang talagang ang bilis ng patakbo dito. Isang mali mo lang talaga, or yung kasalubong mo or yung sumusunod sa'yo, makaidlip lang talaga, or magkaroon ng problema. Talagang grabing disgrasya yan. Pero mga
well maintained kasi dito ang sakyan. Itong sasakyan ko guys, ito ay bago mo ito maparehistro. Pag parehistro mo nito, i-check lahat yun, ang makina, ang tawag dyan, makina, idadiagnose to, scan tool, ganyan ba, gulong, lahat i-check. Parang Saudi rin, no? Parang sa Saudi rin, i-check ng maigi yung sakyan, mga leakage. Kaya talagang well maintain ang mga sasakyan, kasi yearly silang ma-check. Yung driver dito, 10 years ang validity ng license. Halimbawa, yung lisensya nyo dyan sa Pilipinas ay 10 taon at nagamit nyo na sa Pilipinas yung lisensya nyo ng 2 taon, 8 na lang dito, 8 taon na lang dito ibibigay sa'yo. Sa akin, ang lisensya ko dito lang, hanggang 5 years, kasi may kasamang heavy equipment. Lang 5 years lang ang ko validity. 2027 mag-ano na ako, mag-renew na ulit ako. So ayan guys, no, yan lang muna. Mamaya update ko kayo pag nasa bahay na, ha. Karating lang natin, tayo ay magpapahinga konti. So bye-bye. That is for today's video, February 15. Bye.